Paano makatutulong sa mga komunidad ang kanilang mga likha? Ito ang naging pundasyon ng mga imbensyon ng grupong Davao Inventors Association. Ang iba't iba kasi nilang natuklasang imbensyon abay nagagamit na sa mga liblib na barangay sa Davao del Sur. Kung ano-ano ang mga ito, inyo pong tutukan. Sa ambang sulok ng bansa ay makatatagpo tayo ng mga Pilipinong tumutulong sa kapwa. Tulad na lamang ng grupong aming nakilala na bumisita ang Responde Team sa lalawigan ng Davao. Sa likod ng kanilang mga imbensyon, nagtatago ang mga simpleng tao na may mabuting hangarin para sa iba. Sila ang Davao Inventors Association. Sumama ang aming team sa isaragawa nilang pagbisita sa isa sa barangay na kanilang tinutulungan. Ang Barangay Sinoron sa Davao del Sur. Nasa kaloob-looban ng Barangay Sinoron, malayo sa lungsod. Pinalilibutan ng mga puno, tahimik at payapa. Karamihan sa mga residente rito, sa pagtatrabaho sa bukid, kinukuha ang kanilang pang-araw-araw na gastusin at pagkain. Isa lamang ang Barangay Sinoron sa tinutulungan ng kanilang grupo. Ilang pang barangay sa Davao del Sur ang kanilang nabisita at patuloy na nirerespondihan. Bago magsimula ang kanilang gagawing seminar, nagkaroon ng pagkakataon ng Responde Team na makausap si Virgilio Sangutan, ang presidente ng nasabing grupo. Ayon sa kanya, hindi naging madali ang pagsisimula ng kanilang grupo. Ngunit dahil na rin sa pagpupursige at pagnanais silang makatulong sa kanilang mga kapwa Davaoenyo, naisaayos sila mga kinakailangan dokumento para makilala sila bilang Davao Inventors. Kaya ang Davao Inventors Association, ito yung grupo ng creative researchers, ng mga innovators at saka inventors. Balian, 5 lang kami nag-umpisa to create the what we call PhilTAMCA, Philippine Traditional and Alternative Medicines Association. And then, nagiging Davao Inventors Association because the city government of Davao has requested at us na dapat mayroon kayong specific area or specific na lugar kung saan kayo nanggaling. Lahat kami taga Davao. Ang aming talagang goal ay magtulungan muna ang bawat member ng association. Kaya noon nakita namin in year 2000 na sa Mindanao ay mahirap kumuha ng patent certificate dahil walang opisina dito noon sa Intellectual Property Office. We lobby it sa City Council ng Davao to pass a City Council resolution na i-request yung main office ng Intellectual Property Office na magkaroon ng satellite office dito sa Mindanao, more particularly sa Davao City. Kasabay ng paggawa nila ng mga imbensyon, may nabuti rin nilang suriin ang iba't ibang kalagayan ng mga barangay sa Davao del Sur at tingnan kung saang aspeto sila makakatulong. Nakita kagad namin yung need dito sa barangay na ito. This is an upland barangay na kung saan ang community 80 to 90% is agricultural based ang kanilang community. Kailangan nila ng composting, organic fertilizer. Mahirap sa isang farmer na nagdidepende lang palagi sa tinatawag natin na chemical and commercial fertilizer. Iba yung organic fertilizer na kung saan ang producer mismo ang komunidad. Karamihan ng kanilang sityos dito, walang kuryente. Na makapag-provide kami ng isang komunidad kahit nasa bundok pa with this solar technology. Ang traditional medicines ay ating ring ipinopromote sa ganitong mga komunidad. Nakita rin namin ang magiging income ng komunidad. Yung tinatawag naming Bindo Carwash Technology. Hindi lamang basta pagbibigay ng mga imbensyong makatutulong sa kanila, ngunit gusto rin ng kanilang grupo na maintindihan ng bawat mamamayan ang pagbibigay nila ng oportunidad na umunlad ang kanilang lugar. Inventors, bago kami magpunta sa isang komunidad, mayroon isa kaming member na dapat estudyuhan muna niya
yung ano yung kalagayan ng isang community. Nandito kami because we know in our experience that we can build the community. We can empower the community to become a sustainable community na talagang mabubuhay lang sa kanilang sarili. With also the help of the Davao Inventors. We want a coming generation, future generation na amiring mamotivate to become an inventor, innovator, na kung saan ay walang katapusang magagamit din na makatulong sa komunidad. Malaking tulong ang mga imbensyon ng Davao Inventors sa Barangay Sinoron ayon kay Kapitan Orlando. Lalo na't ang kanilang lugar dating kinatatakutan. Maayon naman pagkakaroon, di pareha sa unang panahon nga mas delikado sa unang panahon na yung gira, pero sa pagkakaroon okay na, peaceful na. Ang mga tauhan dito, mga kuan lang jud, mga mag-uumal lang jud, wala yung mga ingon nga empleyado sa mga professional, bihira na kayo. Kaya mahirap yung mga tao dito, halos karamihan is mahirap talaga. Nagpasalamat kami ma'am na nagpunta dito yung Davao Inventor Association para makatulong sa mga magsasaka dito. Kasi marami namang magsasaka dito. Pasalamat kami kay marami silang naisabi sa amin na ganyan ang tulong nila para sa mga mag-uuma. Bawat nakilahok at dumalo sa isinagawang seminar at turnover ceremony ng grupo, nakinig ng maigi sa kanilang mga paliwanag. Nagbigay rin sila ng mga pagkain na mula sa imbensyon ng isa nilang miyembro. Nagbigay din ang kanilang grupo ng mga pananim na makatutulong sa bawat pamilya sa mga susunod na taon. Napakaganda ng lupa rito. The land is very fertile. There's a lot of opportunity for organized farming, commercialized farming. One of our members is propagating breadfruit, which is in some other countries it's part of the staple. And even Secretary Piñol said, "This is it. This is will help the food forest program." We have been planting durian, mangosteen, avocado, and I'm trying to harness more people to hopefully donate seedlings so we can plant some more. Nais nilang linangin ang pagiging malikhain at maparaan ng mga Dabawenyo na mula sa mga simpleng kahoy o bagay na nasa kanilang paligid, makalilikha sila ng mga obra na maaari nilang mapakinabangan at mabenta. This place was one of the more dangerous places at one time. It has turned peaceful, so which is okay, napakaganda. So I was able to talk to the people here, and kumbaga providing some kind of hope for them that something can be done. The cooperative is 170 people strong. So grabe, that's a huge potential. Ang problema nila, they were stagnant for a while also because of the peace and order situation. Na kailangan nilang matutunan dito to develop some kind of viable community program, community livelihood. We are surrounded by all these materials that you just burn, I told the people. So last week I told them, go to the nearest bamboo grove. Ang kunin nyo yung may tinik, something you burn every day. Sabi ko, bring it to me. So they brought it to me. I'll create something out of it. And this is what I created. It's a hanging lamp. I believe I can teach the people here to that kind of skill level where competitive yung product. Sa pagtatapos sa kanilang programa, naitanim sa isang designated area ang punlan ng breadfruit tree na inasahan nilang magbubunga matapos ang 2 hanggang 3 taon. Ang pag-unlad ng isang komunidad hindi lamang nakasalalay sa mga taong nais magbigay ng tulong. Mas malaki ang papel ng mga taong naninirahan dito upang patuloy na maging progresibo. Ang Davao Inventors Association nagiging daan lamang para ang mga komunidad sa Davao
makitang tunay nilang potensyal at kakayahan. Kami ang Davao Inventors Association. Certified e-responders. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button o i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.